mga kapatid! Kamusta na mga kapatid? Kamusta na ang ating buhay-buhay? Sana ay nasa maayos tayong kalagayan sa mga panahong ito. Sige, stay at home. Yun po ang laging sinasabi po ng DOH, ng gobyerno. Stay at home lang po tayo. Pero kahit po tayo ay nag-stay at home at kahit na nagkakasawaan na tayo ng mga kasama sa bahay, mga itsura, pero yung Diyos natin po ay hindi pa rin po nagsasawa sa atin. Amen po. At kaya po, patuloy po tayo na magpupuri po at patuloy natin siyang sasambahin sa kanya pong kabutihan. At sa araw po na ito ay atin po siyang patuloy na haharanahin ng mga awiting makalangit. At bago po tayo magsimula ng panambahan sa umagang ito, tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat, kami po Panginoon ay patuloy po na nagpapasalamat sa panibagong araw na pinagkaloob po ninyo sa amin. Tunay nga po na bawat bagong araw ay bagong pag-asa din po, bagong biyaya. Kaya Lord, maraming salamat po o God. Lord, salamat Panginoon dahil nakakasama po namin ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay. At salamat din po Lord dahil mayroon po kaming pagkain na nakakain, mayroon kaming tubig na malinis na naiinom. Salamat po sa lahat ng bagay na pinagkakaloob po ninyo sa amin. Dahil tunay nga po na hindi po kami magkakaroon kung hindi po ninyo ipagkaloob sa amin, Panginoon. Kaya papasalamat po kami sa lahat po ng pagpapala, sa kagalingan, sa araw-araw po na proteksyon. Kaya naman, Panginoon, nais ka po namin na sambahin po sa umagang ito, bagamat magkakahiwalay po kaming magkakapatid sa pananampalataya, ay iisa pa rin, Panginoon, ang aming puso na nais kang sambahin, nais ka namin, Panginoon, na pasalamatan po sa kabutihan po ninyo sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, na sa pamamagitan nito ay ikaw po ay aming mabigyan ng kaluguran, ikaw, Panginoon, ay aming mapangiti, Panginoong Diyos. At patuloy na samahan po ninyo ang bawat isa sa amin, sa aming mga tahanan. Lord, dalangin ko rin na patuloy po ninyong proteksyonan ang bawat isa sa amin, maging ang bawat pamilya o God na nanonood, Lord, ng service na ito. Lord, maraming salamat po at sa inyo lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos,
kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Naalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muli akong namamangha sa iyo. Sa pangangailangan ng puso'y kinalingan mo. Hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Naalala ang biyaya't kabutihan mo, O Diyos, muli akong namamangha sa iyo. Sa pangangailangan ng puso'y kinalingan mo. Hayaan mong yakapin ka ng pag-ibig, awitan ka ng pagsambang wagas. Itataas buong puso, isipan at lakas ay tanggapin, O Diyos, at kalugdan habang nabubuhay. Ika'y aking hahandugan ng pagsambang wagas. Itataas buong puso,
lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang buhay ko ay pagsamba. Wagas, itataas buong puso, isip at lakas ay tanggapin, o Diyos. Kanugdan habang nabubuhay, ika'y aking hahandukan ng pagsampang wagas. Tataas buong puso, isipan at lakas, pagkat ako'y umiibig sa'yo. Kalwalhatian mo ang saysay ng buhay ko. Magandang araw mga kapatid sa kanya-kanyang mga tahanan. Tayo po minsan pa ay patuloy na magbulay muli sa salita ng Diyos. Tayo po ay mag-aral para matuto tayo sa kanyang salita para sa atin. Marami pong mga tao na hindi, parang wala lang dahil kala nila parang ano lang, manlilipas din tong sitwasyon na ito. Pero alam nyo na sa salita po ng Diyos, siya po nasa mga huling araw po tayo ngayon. Kaya dapat matutunan natin at malaman natin ano nga ba ang ating gagawin sa mga huling araw na ito. Kaya samahan niyo ako sa pag-aaral natin sa kanyang salita sa umagang ito. At bago po tayo magbulay o pumalaot, tayo muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong walang sawang pagbibigay ng aming mga pangangailangan. Pinupuri ka namin sapagkat ikaw ang aming Diyos, ikaw ang nagligtas sa amin, ikaw ang nagbigay sa amin ng kalakasan, ikaw ang nagturo sa amin, Panginoon. Kasabay ng aming mga kapatiran sa iba-ibang mga tahanan sa mga oras na ito, patuloy kaming nanalangin, lumalapit sa iyong kahabagan, Panginoon, na upang kami, Lord, ay matuto, manumbalik, magsisi, at patuloy na manalangin upang itong aming kinakaharap na sitwasyon sa panahon ngayon ay matapos na, Lord. Panalangin namin ang inyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Patuloy mo kaming pangunahan, Ama, sa aming pag-aaral sa araw na ito, Panginoon, na inyong mga salita. Tago niyo ako sa inyong likuran upang ikaw po ang makita, hindi po ang aking kahinaan. Patuloy ka naming pinupuri, patuloy ka naming sinasamba. In Jesus' name, ito po ang aming panalangin. Amen. Sa ibang mga lugar, pag may mga sakuna na parating, halimbawa, dito sa Isabela ata, talagang tinatali nila yung kanilang mga bahay. Sa Bicol din, pag may malakas na bagyo, tinatali nila yung kanilang mga bahay para hindi anurin o itangay ng hangin. Kasi alam nilang may parating, nababalita na po na may parating na bagyo. Sa ating panahon, alam po natin na doon po sa mga naniniwala na nasa mga huling araw na po tayo, ano ang ating gagawin? Yun po yung ating pag-aralan ngayon. Sa araw ng hukom, o paghukom,
ano ang ating gagawin sa mga huling araw na ito. Kaya, ang tanong po, kailan po ba mangyayari yung huling araw? Nasa mga huling araw na nga po tayo. At dapat nating matutunan na ang aral ng Panginoon dito po sa Matthew chapter 24, ating pong basahin ng verse 3. Sabi po, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagpaparito at ng katapusan ng mundo? Sabi po dito sa verse 3. Ang sagot po ng Panginoon sa verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparitos sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala. Dapat talagang mangyari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa, gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Pagkatapos ay kaputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal upang pahirapan at patayin, at dahil dito marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Verse 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita. Magandang balitang ito tungkol sa pagkaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Kung napapansin po natin, ang mga alagad po nagtanong sa Panginoon kasi ang Panginoon siya mismo nagsabi na may katapusan ang mundo. Matatapos po yung mundong to. Kaya palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, ano po ang magiging palatandaan. At yung mga palatandaan ng Panginoon o sinasabi ng Panginoon, naranasan na po natin ngayon. Yung gera, noon pa may gera na. Ngayon, patuloy ang gera. Ang mga pagputok ng mga pagputok ng mga bulkan o pagkaroon ng mga lindol, patuloy po 'yan. At ang sabi nga po itong sa sinasabi na mga huling araw, yung kasamaan ay lalaganap at manlalamig ang pag-ibig ng marami. Sabi po dito. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas sa siyang maliligtas. Ito po yung verse 14 na sinasabi, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita. Magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Ito po yung mga palatandaan na sinasabi po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Isang palatandaan po sa ikalawang Timothy, sa chapter 3 ng ikalawang Timothy, sinasabi po sa verse 1, sabi po dito, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, swail sa magulang, walang utang na loob at napastangan sa Diyos. Verse 3, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y mga silang may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman makikita ang kapangyarihan ito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Sabi po dyan. Isa po sa palatandaan na tinuro po ng Panginoon sa bawat isa sa atin kung ano po ang mangyayari sa mga huling araw. Ito'y nakikita na natin. Tunay nga po na hindi po lingid sa atin ang mga pangyayari sa paligid natin
na napakagulo na po. Ang tao, mayayabang, konting gitgitan lang sa traffic, magsusuntukan, magpapayabangan. Kikita po natin ngayon yan. Ngayon, ang tanong po natin dito sa huling mga araw nito, ano po ang gagawin nating aksyon? Ano po ang gagawin natin? Ano ang ating dapat gawin para po dito? Para maiwas tayo o makapasok tayo sa kahariang ipinapangako ng Panginoon sa atin. Si Apostol Pablo po, sabi po niya kay Timothy, dito po sa chapter 4 ng 2 Timothy, hanggang verse 4, sabi po, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari. Inatasan kitang ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin yan, mapapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Kaya po yung salita ng Diyos, kita po natin ngayon na halos lahat ng church ngayon nagsasara. Pero salamat nga po dito sa online, sa Facebook na nagpapatuloy po yung pangangaral. Hindi dapat matapos ang pakikinig o pangangaral ng salita ng Diyos. Si Apostol Pablo, iginigiit po niya kay Timothy na sabi niya, alang-alang sa pagbabalik ng Panginoon, pagdating ng Panginoon, inutusan kita, inatasan kita na ipangaral mo ang salita. Pagsikapan mong gawin yon, mapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Napakahirap po, katulad ngayon. Ako minsan, sa sarili ko po, naninibago po ako na magturo dahil wala pong yung walang nakikinig. Ang nakikinig na sa kanya-kanya mga tahanan. At minsan, para ako nakikipag-usap ng ang kaharap mo, kamera. Kaya po, napakahirap po. Pero inutusan po tayo ng Panginoon na dapat ipangaral ang salita ng Diyos, mapapanahon man o hindi. Kumbaga, sa isang banda po, sa mga pastor, marirelax ang mga pastor sa pagtuturo sa salita ng Diyos dahil nga po sarado, hindi pwedeng mag-service dahil nga sa lockdown. Pero hindi pwede po. Dahil po alam po natin, kung talagang nautusan ka ng Panginoon na ipangaral ang salita niya, kailangan mo siyang ipangaral. Bakit po ipapangaral? Dahil sabi po sa verse 3, darating ang panahon na hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang isip. Ito po napapansin po natin ito. Ngayon po, ang mga tao, ang gusto na nilang pakinggan, yung gusto lang nila. Kaya nga po, sa isang mga ngaral na katulad ko, napakahirap po nito. Bakit? Kasi, igigiit mo yung mensahe ng Diyos eh. Alam po ninyo, ang dami pong nag-aaral sa salita ng Diyos, pero minsan hindi po natutumbok o hindi po naipapaabot ng tama ang mensahe. Kaya nga po, halimbawa, yung mga tao ngayon, ang gusto lang pakinggan ng mga tao, yung pabor lang sa kanila, yung gusto lang nilang pakinggan. Halimbawa, sabi nga po, palasak natin narinig, sumampalataya ka lang, maligtas ka na. Napakadali po nun, sumampalataya ka lang, maligtas ka na. May kasunod po yun eh. Tandaan po natin mga kapatid, ang pananampalatayang walang kasamang gawa, patay, sabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ito yung gusto nating ipaabot sa mga tao na kung may pananampalataya ka, patunayan mo sa gawa mo para talagang totoo ang yung sinasampalatayanan. At ito po yung tinuturo ni Apostol Pablo sa itong binabasa natin sa 2 Timothy na talagang ipangaral mo ang salita ng Diyos. Sabi po dito. Sabi pa nga po niya, tatlong bagay ang sinabi niya dito. Himukin mo yung mga tao, maghimok. O mag-anyaya, mag-anyaya na tanggapin ang Panginoon sa puso. Pero pagkatapos na natin matanggap ang Panginoon sa ating mga puso, alam naman po natin, ang dami na ng mga Kristiyan na pasaway. Ang sunod na sinabi po niya, pagsabihan. At ang pangatlo na sinasabi po niya dito ay ang, sabi po ito, palakasin ang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Ito po yung bigyan natin pansin dito.
ang dapat natin gawin, una po, ay talagang kailangan nating masaway din po yung mga mananampalataya na mga pasaway. Ang dami mga mananampalataya ngayon, pasaway, at minsan, sabi nga po, lagi na lang pinanghahawakan yung basta ako, sumampalataya ako, ligtas na ako. Hindi po ganun kadali ang sinasabi ng Panginoon. Nagsisimula po sa pananampalataya at pagkatapos ipamuhay mo ang iyong pananampalataya. Yun ang magdadala sa iyo ng kaligtasan. Pakitaan mo, pakita mo sa Panginoon na talagang tutukang mananampalataya sa pamamagitan ng mga pamumuhay, practice mo sa iyong buhay araw-araw. Kaya, ang dapat natin gawin po dito, bilang mga mangangaral, hindi ako titigil. Yung mga pastor, hindi kami titigil sa pagsaway, sa paghimok, sa pagtutuwid o sa pagpapalakas ng loob sa mga kapatira. Pasensya na po kayo kung ang medyo mabigat ang mga mensahe na naiiri po natin sa Facebook o sa YouTube. Kasi dapat natin gawin dito. Sabi nga ni Apostol Pablo, binibigyan niyo din dito na inatasan kita na ipangaral mo ang salita, mapapanahon man o hindi. Kumbaga, ngayon, ang panahon talaga ngayon, dapat ng mga tao manubalik sa Diyos. Pagsisihan ng mga bagay na mali na nagagawa na sa kanilang mga buhay. Sa 2 Timothy chapter 5 verse 20, tinuro din ni Apostol Pablo, sabi po niya dito, pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sinumang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Ano po nakikita natin dito? Ano turo po dito? Pagsabihan ng mga tao, yung mga ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Kumbaga, dapat tumigil na tayo kasi pag hindi tayo tumigil, hindi po biro po ito. Ito po yung pasalamat po tayo sa mga panahon ngayon. Sabi nga, bukas pa ang pintuan ng langit. Pag isarado na ng Diyos ang langit, kawawa na po tayong lahat. Kaya nga po, huwag nating sayangin ang bawat pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Nasa mga huling araw na tayo. Kahit hindi tayo maniwala, nakikita natin yung mga sign, yung mga palatandaan na totoo nga na sa mga huling araw na po tayo. Ang dapat din natin gawin sa Pilipos chapter 4, dahil nasa mga huling araw na tayo, Pilipos chapter 4 verse 5, sabi po dito, bilang mga mananampalataya, sabi po, verse 5, ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Ano daw ang gagawin? Dahil nasa mga huling araw na tayo, iparamdam natin ang ating kabutihang loob. Ito din yung panahon na mag-share tayo ng blessing. Minsan nakakalungkot ng mga Pilipino, sabi nga nababasa ko sa Facebook, ibang-ibang klase ng tao ngayon. Mayroong asal talangka, may asal, ano pa ba yung nakikita ko, asal makasarili ba? Na minsan, ito po yung lalo na kung tayo mga Christian, dapat po, sabi po ng talatang ito na binasa natin sa Pilipos chapter 4 verse 5, ipadaman ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit na dumating ang Panginoon. Paramdam natin na tayo po yung kamay ng Diyos. Alam natin na marami pong naghihigaos ngayon, maraming walang trabaho, maraming nagugutom. Alam natin na maraming mga taong kailangan ipagpipray. Iparamdam natin sa kanila na ang kabutihan loob na ibinibigay din naman ng Diyos sa atin. Kung totoong naligtas tayo, kung totoong naborn-again tayo, kung totoong tinanggap natin ang Panginoon sa puso natin, iparamdam natin sa ating mga katabi, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kapitbahay, ang kabutihang loob na ibinibigay ng Diyos sa atin. Alam natin na habag ang Diyos sa atin, kaya dapat din tayong mahabagin. Ito po yung dapat natin gawin. Huwag tayong, minsan nakakalungkot, may mga tao na, sabi nga narinig na ba ninyo yung tungkol sa 7 linggong isang linggong sardinas, isang linggong ulam na sardinas, sabi nga, sa Lunes, sardinas na may kangkong, sa Martes, sardinas na may kalabasa, Miyerkules, sardinas na may miswa, ito yun, puro sardinas. Kaya kung medyo may blessing naman po tayo, may pinagpapala tayo ng Diyos, sabi po ng salita ng Diyos bilang mga mananampalataya, iparamdam natin yan, ang kabutihan na yan. Matuto tayo mag-share ng mga blessing, lalo na sa panahon ito. Bakit? Nasa mga huling araw na tayo, yung mga pera na naitago natin, hindi natin madadala yan. Kung anumang oras, babalik na ang Panginoon. Iyon ang dapat natin gawin sa buhay natin bilang mga mananampalataya.
Sa Santiago chapter 5 verse 8, sabi po dito, Santiago chapter 5 verse 8, dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Yung katiyagaan, alam nyo, yung paulit-ulit na panalangin sa umaga, panalangin sa gabi, maya-maya panalangin, minsan paulit-ulit na, kung wala tayong katiyagaan yan, minsan sasawa na tayo. Minsan iniisip natin, inudyukan tayo ng demonyo, bigay bang Lord, bigay ba ang Diyos mo, di ka ba naririnig? Pero dito po, papasok yung katiyagaan, kasi turo ng Panginoon sa atin, magtiyaga tayo sa panalangin. At ito din yung tinuturo ng verse 8, dito sa chapter 5 ng Santiago, dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Tandaan po natin, ang nananatiling tapat hanggang wakas siya yung maliligtas. Papasok po dito ang katiyagaan ng kalooban natin. Ang mga tao ngayon, makasarili na. Ang mga tao ngayon, hindi mo na maiintindihan minsan. Puro pagkain ang kinakatakutan, puro sakit ang kinakatakutan, nakakalimutan na may Diyos na may kontrol ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya, sa gawin natin, magtiyaga. At ang isa pa, Santiago chapter 10 verse, Hebreo chapter 10 verse 34, ipamuhay ang ating pananampalataya. Santiago, Hebreo chapter 10 verse 34 to 37, 10:37, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at ang darating ay darating na. Verse 37 po yun. Sa verse 38, ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalugdan. Ang natutunan natin dito, ipamuhay natin yung pananampalataya natin. Naniniwala tayo na babalikan tayo ng Diyos, matuto tayo magtiyaga, maghintay hanggang wakas ng buhay natin. Pamuhay tayo sa pananampalataya. Sabi ng Bible, magala kayo lagi sa Panginoon. Sabi ng Bible, huwag kayo matakot. Sabi ng Bible, hindi tayo gugutumin ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ipamuhay natin yun. Sapagkat nasa mga huling araw na nga po tayo, sabi dito, dapat mamuhay tayo ayon sa ating pananampalataya. Sa Pahayag, chapter 3, verse 11, isa po sa dapat natin gawin sa mga huling araw na ito, darating ako, chapter 3, verse 11, darating ako sa lalong madaling panahon, kaya ingatan mo kung ano ang nasayo upang hindi maagaw ni naman ang iyong gantimpala. Ano sabi dito? Sabi po, darating siya sa lalong madaling panahon, kaya ingatan mo kung ano ang kung ano ang nasayo upang hindi maagaw ni naman ang iyong gantimpala. Ano bang nasa atin? Paano ba natin na tinanggap ang mga bagay na nasa atin? Una, yung ating Lord. Tinanggap natin siya, nasa ating puso siya. Ingatan natin. Dapat hindi naghihinagpis, hindi natin bigyang pabibinghati ang Espiritu ng Diyos na nasa atin. Regalo ng Diyos yan mula nung tayo po ay sumampalataya sa Kanyang anak. Ang iniregalo niya sa atin, ang Kanyang Espiritu. At nandyan yan. Sabi nga po ng banal na kasulatan, salita ng Diyos na ang ating templo, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Huwag nating sirain ang templong ito. At ito yung sinasabi, pagbabalik niya, dapat datnan tayo na intact pa rin yung regalo ng Diyos na nasa atin. Sabi po, ingatan mo yung nasa iyo upang hindi maagaw ni duman ang iyong korona. Mga kapatid, sa mga huling araw na ito, simpleng mensahe ang ipinapaabot ko po sa inyo. Kung naniniwala tayo na sa mga huling araw, pag-aral natin ang salita ng Diyos. Marami pa po tayong mga kakilala na hindi pa nila alam ito. Mga kamag-anak na hindi pa natin alam ito. Share natin yung mensaheng ito para sa kanila. Simpleng kaparaanan. Panalangin na natin sa Diyos na nawa, mapakinggan nila ng maigi ang mga mensaheng ito na ipinapaabot sa atin ng Panginoon. At paghuli po dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, marami na pong hindi na po naniniwala na totoo po yung pangako ng Diyos. Sabi nga po sa 2 Peter chapter 3, verse 1, mga minamahal, ito ay kalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinasabi noon ng mga banal na propeta
at ang utos na ibinibigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likhain ang mundong ito. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan. Ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig, sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nanatili ang langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masama. Mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na ang Panginoon, na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon tulad ng isang araw lamang. Verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may napapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Ngunit ang araw ng Panginoon darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas sa lahat ng bagay, mamuhay kayong may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katwiran. Kaya nga mga minamahal, habang naghintay kayo, sikapin ninyong kayo'y madatnan ng namumuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyo kaya nagtimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong iligtas. Yan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya na Diyos. Marami na pong nagsawa sa paghintay. Sabi nga po sa verse 1, nakadalawang sulat na si Apostol Pedro. Mayroong unang Pedro, pangalawang Pedro. At ang kanyang pagsulat ay sabi niya, upang paalalahanan tayo sa mga salita ng Diyos na pinapadala niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta at ng mga apostol. Pero sabi nga po dito, maraming hindi maniniwala sa atin. Pagtatawanan lang tayo, sabi sa verse 3. Kaya nga po, kahit tumawa man ang mundo sa atin, kahit yung mga tao ayaw maniwala na may nasa huling araw na tayo, sige lang. Mapapanahon man o hindi, pangaral natin ang salita sapagkat alam natin na totoo ang mga salita ng Diyos. Sabi nga po niya, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang salita niya ay hindi magkakabula. Pagtatawanan tayo, sasabihin nilang narito, sasabihin nila nangako ang Diyos na darating, pero nasaan na siya ngayon? Wala pang nangyayari, mula pa nang likhain ang mundong ito. Sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan, sabi po dito. Mga taong ayaw ng totoo. Tandaan po natin, ang walang ibang totoo sa mundong ito, kundi ang Diyos lang. Sabi nga po, ang salita lang ng Diyos ang totoo. At kung may mga, alam po ninyo, ang dami na pong fake news ngayon. Dami pong hindi totoong report. Kahit nga sa mga pananampalataya, maraming hindi totoo ang pananampalataya. Kaya nga po, ito pong isang bagay na gusto ko pong ipaabot sa bawat isa sa atin. Dahil nasa mga huling araw na tayo, sabi nga po, huwag nating kalimutan na ang isang araw sa atin ay 1,000 taon sa Panginoon at ang 1,000 araw sa Panginoon, isang araw lang din sa atin. Kumbaga, ang Panginoon wala naman siyang pizza eh. Tayo lang ang nagbibilang ng araw. Pero ang tinutukoy po dito, huwag natin kalimutan na kahit anong oras, pag gustuhin na ng Panginoon, ang importante lang po dito na handa po tayo sa lahat ng panahon. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Sabi nga po dito sa verse 10, ang pagdating ng Panginoon, ang araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Sabi po,
Alam nyo, yung magnanakaw, hindi naman nagsasabi sa atin na magbantay ka dahil magnanakaw ako sa iyo mamaya. Walang ganun po. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang araw ng Panginoon tulad ng pagdating ng magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala. Baka magulat po tayo isang araw pag magkagulo-gulo na po ang ating paligid dahil parating na. Ako po ay naniniwala sapagkat nakarecord po sa salita ng Diyos. Hindi po kata ng isip ng tao ang salita ng Diyos. Ipinasulat po ito ng Panginoon upang makapaghanda po tayo. Sabi nga po dito. Kaya nga ang paalala po sa atin at dahil ganito ang magiging wakas sa lahat ng bagay, mamuhay kayong may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Ito po yung isang dapat nating paghandaan sa buhay natin. Mamuhay na may kabanalan. Ano ba yung ibig sabihin ng banal? Yung sa natin sabi malinis. Para manalit po natin maintindihan ang ibig sabihin ng kabanalan. Malinis. Minsan po kasi tayo, yung utak natin ang dumi. Ang puso natin ang dumi. Ang katawan natin ang dumi. Lahat marumi. Sa paligid marumi. Ang turo sa atin, mamuhay ng may kabanalan. Sabi po dito, may kabanalan at sikapin ninyong maging makadiyos. Sarap pakinggan na isang sabihin sa atin ng mga kaibigan natin, makadiyos yan. Masarap sa tayo na yan. Kaysa sabihin makadimonyo tayo. Kaya, yun ang pagsisikapan natin. Verse 12, habang hinintayin natin ang araw ng Diyos, magsikap tayong mabuti upang dumating agad ang araw ng kalangitan ay matutupok at ang bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Magsikap. Diyan, mahirap pong matagal-tagal na rin tayo nagsishare ng salita ng Diyos. Parang ang nakakapagod po dito yung parang ang bagal na lumago ng mga taong tinuturuan mo. Pero wala tayong magawa dahil ang Diyos man, hindi naman tayo pinapakinggan, ang Diyos naman ang pinapakinggan. Pero sabi nga po dito, subalit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa ng paghaharian ng katwiran. Kaya mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong datnan kayong namumuhay ng may mapayapa o datnan kayong namumuhay ng mapayapa. Walang dungis at walang kapintasan. Ito po yung duty natin sa buhay natin. Nadatnan tayo ng Diyos na payapa, datnan tayo ng Diyos na walang kapintasan, walang dungis. Sabi po dito. Sabi po, dahil isipin ninyo kaya nagtimpi ang Panginoon. Kaya pala pinapahaba naman ng Panginoon. Pinagtitiisan niya ang mga tao para ang mga tao ay makapanumbalik sa Kanya. Yun po yung dapat natin makita sa buhay natin. Huling araw na po, mga kapatid. Ano po ang dapat natin gawin? Kung natatandaan po natin, dapat nga po pangaral ang salita ng Diyos. Magpakabanal tayo, magpakita tayo ng kagandang loob, magpakatibay, ipamuhay ang ating pananampalataya. Huwag iwala ang mga bagay na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Alam niyo, ang kaligtasan ay biyaya. Hindi tayo naligtas dahil sa ating mabubuting gawa, yung una. Pero ngayon, dahil niligtas tayo ng Diyos, gumawa tayo ng mabuti. Yun ang gusto ng Diyos. Totoo po na ang kaligtasan, grasya lang ng Diyos. Naligtas tayo sa biyaya. Yung unang panahon, hindi pa natin siya kilala. Pero ngayon, kilala na natin siya, kita natin na tayo niligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti. Kaya mga kapatid, sana naman po ay habang naka-lockdown tayo ngayon, ito yung time natin na patuloy natin kausapin ng Diyos. Patuloy tayong magsisi, patuloy tayong makipag-ugnayan sa Kanya. Kasi ako nang naniniwala po kung kaya niloob po ng Diyos ito para masunod tayo ng Panginoon. Kailangan mga tao talaga matigas ang ulo. Ayaw po nila na makausap sila ng Panginoon. Alam niyo, minsan, nakakatakot na nga po ang panahon yan. Kaya naalala ko nga po yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy na ang mga tao ngayon ayaw na makinig sa tamang aral. Minsan, nabubuyo na akong mag-Facebook. Kasi ang Facebook, puro murahan, away dito. Ang mga tao, wala nang ginawa kundi mag-TikTok na ano ba yun, paulit-ulit na minsan hindi naman nakakatawa. Hindi mo maintindihan ang panahon. Sa halip na manumbalik sa Diyos, sa halip na alam niyo, sa YouTube, ang dami pong mga mensahe doon na matutunan natin tungkol sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Pero ang tao ayaw. Mas gusto pa ng tao yung kalukuhan. Mas gusto pa ng tao yung wala namang katuturan na mapapakinggan. Kaya, mga kapatid,
kapatid, nasa huling araw na nga po tayo. Kita na natin ang mga palatandaan. Dapat balik na tayo sa Lord. Dapat pagsikapan natin mapalapit lalo sa Panginoon. Mga kapatiran sa church, di ko mo wala tayong pagtitipon tuwing linggo. Sinisikap namin, pamilya namin na mapaabot sa inyo ang mensahe, na hindi tayo mapakante tuwing linggo, tuwing prayer meeting. Pagamat nahihirapan din ako kasi nakikipag-usap nga sa wala namang audience, nasa bahay lang. At sinikap ko po para sikapin po natin para po makarating ang mga mensahe ito. Para patuloy tayong makapapugnay sa Panginoon. Dahil na sa mga huling araw na tayo. Huwag natin biruin. Huwag natin isipin na nagbibiro ang Panginoon. Ang Panginoon hindi nagbibiro. Pag sinabi niya, sinabi niya. Isa po sa pag-isipan po natin sa yung chapter 3 ng 2 Peter verse 15. Sabi po dito, ito yung bibigyan natin pansin dito. 2 Peter chapter 3 verse 15. Isipin ninyo kayo nagtimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Sabi po dito. Yan ang isinulat sa inyo ng kapatid natin si Pablo, naglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Mahabang pasensya ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon na maligtas, kaya huwag natin sayangin yun. Kung mapahama ka man, kasalanan mo na. Tutandaan po natin, dapat, sabi nga po, bago dumating ang panahon ng hindi man natin abutan yon, mauna tayo, hindi na natin alam ang buhay, ang buhay. Pero kung halimbawa, mapapabilang kami sa datnan talaga ng Panginoon, hindi walang problema po doon kung handa na tayo. Kaya itong mga huling araw, sikapin natin, anong gagawin natin? Linisin ang ating mga sarili sa mga karumihan ng mundo ito. Kaya sa biyaya ng Diyos, lagi tayong manalangin, lagi tayong makinig sa mga mensahe. Sabi ko nga sa inyo, itong social media gamitin natin ito sa, halimbawa, yung pag-Facebook natin, may mga live din doon, yung mga pastor, sikapin natin pakinggan sila. Hindi lang sa itong mga mensahe sa YouTube, sikapin natin. Kaya po, dito na po ako magtatapos mga kapatid, at sa biyaya ng Diyos, susunod natin live sa Panginoon ay panalangin din po ninyo ako na patuloy natin maipaabot sa mga tahanan ang mga ganitong mensahe sa Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa kabutihan po ninyo sa mensahe sa amin sa araw na ito. Tunay nga po na sumampalataya Panginoon na nasa mga huling araw po kami. Nasa huling araw na po ang mundo ito. Kaya nga po, nagpapasalamat po kami sapagkat tinuruan po kami, Panginoon, na ihanda ang aming mga puso sa aming pagharap sa iyo. Magiging matatag kami, Panginoon, pangaral ang salita na itutulungan at patuloy na magmagaling at magkalalas. Salamat po, Ama, sapagkat alam namin na sa mga panahon ito, ang mga kapatiran namin sa church, hindi lang sa aming sa church, kundi ang bawat anak mo ay patuloy na nanalangin at patuloy namin panalangin, Lord, na matapos nawa ang salot na ito sa mundo, Lord. Ikaw lang ang makapagpaalis nito, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga panalangin. Kaya aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan mo bawat isa. Tulungan mo ang tinamaan sa virus na ito, Panginoon. Hindi man namin mabanggit ang mga pangalan. Kilala po mo sila, Panginoon. Bilang mga lingkod mo, aming silang pinapanalangin. At amin din pinapanalangin ang aming presidente. Lord, patuloy ang mga leader namin sa aming bayan ito, bansang ito. Panalangin namin ang inyong patuloy na gabay sa kanila. Lord, ang bawat kapatiran sa kanilang mga tahanan, pinapanalangin din po namin, nawa Panginoon ay patuloy na mag-alab ng puso sa paglilingkod kahit hindi kami nagkakasama sa bahay-sambahan. Patuloy ang aming komunikasyon sa pamamagitan ng social media, Lord. Hallelujah. Nawa magkaisa kami ng diwa, pananampalataya, pag-asa, pananalig sa iyo, Panginoon. At patuloy namin panalangin ninyo. Patuloy na pag-provide ng aming mga pangangailangan. Physical, mental, emotional, material, or spiritual, alam-lalo na. Hallelujah. Nagpapasalamat po kami sa patuloy na biyaya at kalakasan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming sama-sama panalangin.
God, unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever